lang yan, basta nandyan lang yan. Ayan, marami naman kayong pera eh. Hindi naman sa ganun. Hindi naman sa ganun. Opo, nagbibigay din kayo ng mga chance, ng chance lalo na sa mga baguhan na wala pang name talaga sa industriya? Ano naman, ito may name na to eh. Si Margo na to eh, ha. Nakita niyo na yung pet niyan sa Viva Max eh. Pero nandiyan si Doc is going to be cast in my next project, science fiction na sexy na horror, yung Eva 1. Siya yung kontrabida roon, yan. Emote mo na. Si Miss Jessie Vidal, yan. The original Tondo Girl. Kinalaunch din namin yan. Si Sean Raval, anak ni Jeric. Yan, kaibigan ko tatay niya. Si Ina is also in this movie. Si Miss Ina Zimmerman. Yan. Sa susunod yung project, sino ang gusto niyo pang maging bida ng gagawin yung pelikula? It depends. Well, ang bagay sana, alam nyo, I believe in the troop system. Ibig sabihin, may mga direktor na may paborito sila, katulad ni Akira Kurosawa. Ang favorite niya ay si Toshiro Mifune. Diba? May mga ganun eh. So, ang favorite ko si Paolo Gumabaw eh. Nasaan si Direk Lester? Direk! Kailangan ka rito, ikaw ang moving spirit eh. Ako, taga-bayad lang, taga-pirma lang ako ng cheque eh. Siya yung may vision. Oo. Kasi may amat. So, okay. Ilalaban niyo po ba ito sa mga international film fest? No, actually, entry na ito sa ASEAN Film Festival sa Prague. Pupunta kami ni Direk doon at kakain ulit kami ng gummy bears. Wow. Gummy bears. Ano kwento po kayo sa Kunin ko kay Timmy Basin, unang tingin sa mukha ni Louie Gamboa. Yayamanin. Magkwento ka raw ito sa movie. Spring and Prague. Etong Spring and Prague, at on the surface, it looks like a simple love story, pero tignan nyo pong mabuti mamaya yung undercurrents. It has something to say about democracy versus dictatorship or communism. Yung Spring in Prague is an allusion to the Prague Spring. That was an uprising in Prague in the 60s na kinwell ng USSR with tanks. Kaya ito, Spring in Prague. Kasi this is the liberation of a person from the shadows of communism na nawawala na ngayon sa Europa. So, malalim po ito. And it is meron siyang allusion, it is an allegory for communism versus democracy. At this was done for the 50th anniversary of diplomatic relations between the Czech Republic and the Republic of the Philippines. May kalaliman ng istorya, paano nyo ito maibabahagi sa mga kasama? Siguro, yung mga malalalim, makukuha nila. Yung mga mababa, and this is very relevant sa nangyayari sa bansa, kung saan, nandiyan na naman ang, parang bumabalik na naman ang diktadura sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ate Pilar, may tanong ka doon sa dictatorship. Bakit nandito si former First gentleman? Ba't? Ayaw mo? How close are you? Amigo! Ano yung plano yung closeness He's one of the producers. Kasi inspired itong story to ha. Dapat mamaya na to eh. Ngayon na. Para mapanood mo. Okay lang. Panoorin nyo muna din. May Q&A pa naman tayo pagkatapos. Ayan. Saka baka hindi na kayo manood pag sinagot ko na lahat. Magkadisa na kayo eh. Okay. Next. Attorney, viral na sa ibang usapan. Anong viral? Yung What Happened Vela? Hindi ba yun? Kay Teves ngayon, ano masasabi niyo doon sa pagkakasal? Ang dami mong busy ka. Kasi ayun ang ginagawa na naman kay Congressman Teves. Katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte. May disregard na ng rule of law, constitutionality, at saka basic norms and principles of the rule of law. So, masabi niyo ba na ito yung illegal ang pagkareso sa kanya? Showbiz to eh, bitbilan na politika. Ikaw eh. Ayan na siya. May problema talaga. Ito na pala. Alis na ako sa gitna. Ayoko tumabi rito eh, mas gwapo sa akin to eh.